Balikan natin ang iba pang report. Ito muna kay Edniel Parosa. Philippine National Police hindi nagtanggal ng pulis sa VP Vice President Security Group sa kabila ng pag-reorganize ng Armed Forces. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay, tiniyak ng pambansang pulisya na handa pa rin itong bigyan ng seguridad ng pangalawang Pangulo sa kabila ng pag-reorganize ng militar sa Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi winidraw o pinawi ng pulisya ang 25 nitong tauhan na nakatalaga sa grupo nagbabantay sa kaligtasan ng Vice Presidente. Kasunod ito ng pag-aproba ng Department of National Defense sa pagdihis o pag-reorganize sa VPSPG bilang AFP Security and Protection Group mula nitong Pebrero. Sa panayan ng DZRH, sinabi ni Fajardo na nagre-report pa rin sa Campo Aguinaldo ang kanilang mga tauhan pero inamin niyang underutilized pa rin ang mga ito. Pakinggan natin si General Fajardo. If they need nga po na magdagdag at mag-request po ng additional personnel po sa PSPG, ay gagawin naman po natin yan at may ready po na personnel ang PSPG. Ginawa ng PNP spokesperson ng paniguro bago pa man bumalik si VP Sara Duterte sa bansa mula sa ilang linggong pananatili sa The Hague para sikasuhin ang kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunitang pinalitan ng PNP ang 75 nitong personnel na naka-assign sa VP Security Group noong nakaraang taon. Itong weekend, naman ng AFP, yes, Lakay. Abay, sabi na ating bubit, ayaw na rin ni VP Sara ng PNP na security. Ha? Ayan, baka daw mga tao yan ni General Torre. sa AFP na lang daw siya kukuha. Ayan. Sinabi yan Lakay ni VP Sara din last year nung kasagsagan ng ito nga yung drama doon sa kanyang security group. Pero ang mandato naman Lakay ng AFP at of course PNP protektahan ang ating top leaders. At sabi nga kahit kung hindi si VP Sara kapag nag-assign dyan si General Browner ng security protection dapat talagang magre-report sila doon sa Vice President. Pero kaya nga binabanggit po Lakay, yung sinabi kanina General Fajardo, yung kanilang inassign na 25 personnel mula noong mga months last year, underutilized pa rin daw hanggang sa mga oras na ito. Ganon, ayan. Anong balita dun sa tatlong Pinoy spies na nahuli dun sa China? Lakay, nung Sabado naglabas ng pahayag ng National Security Council at sinabi ng NSC na walang military training o background itong tatlong ito. At sila rin pala Lakay yung una na natin na report na galing Palawan. So ito lang yun. Yung galing Palawan at saka yung latest na sinabi ng China, sila rin yung Lakay. Kinundi na rin ng Pilipinas yung inilabas na video. Loko talaga tong Chinese propagandist media. Dahil naglabas pa sila ng video nung umano'y confession ng Chinese o ng Filipino spies allegedly. Pero sabi ng ating Security Council ay bumduda sila doon sa authenticity ng video na inilabas Lakay nung Chinese government propaganda. Ayan, kaya lang although na may denial tayo dyan Edniel, sabi ng aking bubit positive. Daming bayan. Ayan. Yung mga pamilya, itong mga pamilya ngayon. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating DFA. PNW bilang sila yung focal government agencies. Pero sa AFP side, ready to support kung kakailanganin. Yan ang sinasabi sabi nga na ating bubit, siguro bilis-bilisan ng paggamit ng sa diplomatic channel. Baka sakaling mailigtas pa yung mga kababayan nating Pinoy na nandun sa China ngayon. Ayan. Siguro baka pwedeng swap ng spies, prisoners. Ayan, oo. Palit ulo, ika nga. Ayan, dahil kung hindi, masama ang kalalagay ng ating mahabayang Pinoy doon. Pero Lakay,
baka yung tatlong yan, sila ay napunta ron sa Hainan government o province dahil sa sisterhood agreement. Ibig sabihin, nagpunta sila doon para sa isang scholarship. Kaya yun na lamang yung pangamat, ikinagtataka rin marahil ng kanilang pamilya dahil in the first place, nagpunta sila ron dahil napili sila doon sa sisterhood agreement scholarship ng dalawang LGU. Tapos pagdating nila doon, sila ay akusahan ng mga SP Lakay. Talaga nga ganyan sa espionage talaga, Edniel, ha? Malalim yan. Di siyempre, kung militar yan, di bistado na. Kaya, anyway, mamaya, pag-usapan natin yan dahil sabi ng ating bubiti, yung handler, ayan, yung mga handler ng mga ganyan, Edniel, may mga code dyan, ha? Siguro sa pagpapalitan ng mga messages sa China pa, ha? Makakalus ka ba dyan? Kaya pinapayan ko tong si Miss Kay, ha? Ilang beses na nagpupunta ng China ito, baka mamaya huwag ka na bumalik doon Karen Oyong, baka mamaya mapagdiskitahan ka rin doon. Ayan, monitor lahat yung laman ng cellphone mo, email, mga ganyan, Viber, lahat ng apps, ha? Di ba pagka nag-a-apply ka ng ganyan, andun yung mga pangalan mo, email address, cellphone number, ala na, nakatap na yan, wala kami tatago dyan. Anyway, abangan na lang natin yan, Edniel. Mamaya, pag-usapan natin yan. Correct, Lakay. Balik sa'yo, Lakay. Damdamin Bayan.